samba, Panginoon. Lahat po ng salamat, Lord God. Na-deserve nyo lahat ng ito, Panginoon, dahil kayo Diyos. Ang isang Diyos namin, Panginoon, ang Diyos na buhay, Panginoon, ang Diyos na lagi pong gumagabay sa akin, Panginoon. Lord, napakasarap, Panginoon, na muli sa inyo, Panginoon. Napakasarap magpasalamat, O Lord God. Napakasarap na magkaroon ng Diyos na tunay, Panginoon. Diyos na nagbukas sa amin, O Lord, sa inyong mga puso, sa inyong mga isipan, O God. Diyos na, God, na nakilala namin, O Lord, bilang aming personal na ligtas. God, Lord, God, give us joy, Panginoon, sa umaga ito, Panginoon, na umapaw ang kaligayahan sa inyong mga puso, habang kami nagpupuri sa inyo, Panginoon, habang kami sumasamba. Give us, O Lord, God, fill us with your Holy Spirit nga po, sa umaga ito, Panginoon. Salamat po, O Lord, sa inyo lang ang lahat. Pagsamba at salamat sa tayo ng aming Panginoon Jesus.
sama-sama, Panginoon, na makikinig, O Lord, at mag-aaral ng iyong mga salita. Dalahin namin, O Lord, sa mga itong Panginoon, na buksan niyong Panginoon, ang aming mga mata, ang aming mga puso, Panginoon, ang aming mga kaisipan, O Lord, gawin namin ng bumuo yung mga salita, Panginoon. Kaya, Lord, na sa pagbuhay namin, Panginoon. Salamat, O Lord, salamat, O Lord, sa oras na ito. Salamat sa araw na ito, Panginoon. Salamat, O Lord, na meron kaming lugar, Panginoon. Meron kaming oras, God, na gusto mo pa sa inyo na sama-sama bilang ito mga anak. And we thank you, Lord, we thank you, God, sa kaligtasan, O Lord, na pinagkita niyo para sa amin, Panginoon. Salamat, O Lord, na pinagkita niyo sa amin ang tunay na pag-ibig, O Lord, at tunay na pagmamahal, Panginoon, sa pagkita ng krus, O Lord, na yung pinasan, Panginoon, sa mga sugat, O Lord, sa mga pasakit, sa mga latay, O Lord, na yung talaga ginawa niyo namin para sa amin, Panginoon. Salamat sa iyong dugo, Panginoon, na yung pinungo sa Panginoon para hugasan kami, O Lord, hugasan na yung mga pagkakasa. Salamat, O Lord, salamat na minahal niyo kami, Panginoon, minahal niyo kami, O Lord, dahil sa kami. Thank you, Lord. Thank you sa lahat, Panginoon, at sa inyo namin binabalik ang pinakamatas na pagkutin pa sa batas namin sa tayo pangalan ng ating Panginoon Jesus. Take some time po and show each other some love. Say hi, hello sa lahat po. So, good morning and thank you lahat. Diyan. Kaya na, dyan na. Nandito ko ito. Meron ko sa tapos na dyan. So, good morning po. Good morning. Merry Christmas. Ay, September pa. September pa lang bala, September pa. Pwede niyo pong isabit yung Christmas light nyo. Yung mga koron. Pwede na. September na. Birthday na. Lumabas nga si Jose Marichan kagabi sa pinabalik. August 31 pa lang. So, Merry Christmas po sa ating lahat. Few announcement po bago tayo magsimula. Ladies prayer, doon na lang po sa group chat nyo. And then meron po kayong ladies Bible study sa Sunday na po. This Sunday o this Sunday? Sa next Sunday po daw, 6 p.m. 6:30. In advance ko lang naman. So 6:30 po dito, next Sunday, ladies Bible study nyo po. Men's prayer meeting, dito po tayo sa church, 7 p.m. And then we have Wednesday night fellowship, 7 p.m. din po, and then Sunday service. And then Pastor John, say hi sa inyong lahat. At magpipicture po tayo mamaya. Pinasuyo niya, picturean ko kayong lahat. May i-represent niya daw yung picture natin doon sa Amerika o doon sa church nila. Dahil, like I said, meron po silang mission trip dito in January. So, ka-chat ko siya kahapon. Sabi niya, picturean ko lahat yung church. Picturean ko yung kids, yung toddlers, yung youth, so that he can present po doon sa church nila. Ngayon, bukas, Saturdays pa nila. So, bukas po. So please, pagkatapos po ng message, po kayo maalis yung picture po tayo. So let's start. 2 Corinthians, if you have your Bible, please go to pangalawang Korinto, chapter 11, verse 1 to 15.
title po natin is Paul and the False Teachers. So, let's pray. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat unang-una sa iyo kadakilaan sa buhay natin. We praise your love and mercy towards us and even the peace, Lord, na binibigay mo sa amin, Lord, sa buhay namin. Nawa, ngayong umagang ito, ay basbasan niyo kami ng iyong banal na Espiritu. Pusan mo yung puso, isipan namin sa iyong mga salita at tanggapin namin ito. Hindi lang po pakinggan, but sa pumuhay namin bilang mga Kristiyano. Salamat, Panginoon, sa lahat-lahat. Even Lord, we pray and ask ikaw yung maging sentro ng lahat ng ministry na binigay mo at pinagkaloob sa amin ngayong umagang ito. Love you, we praise you. In Jesus' name. Amen. So Paul and the false teachers. So in chapter 11, Paul bumalik siya in defending yung kanyang ginagawa sa mga taga-Korinto. Yung kanyang paglilingkod, yung kanyang kredibilidad ay ipagtatanggol na naman ni Pablo dito in verse 11. In verse 1 to 15, makikita natin dito how he criticized o paano niya yung mga false teachers dito ay nilabanan. Diba? Na sinabi niya na hindi siya mababa sa kanila. So, let's start at basahin natin dito in verse 1 to 2. Sabi niya, pagtiisan ninyo ako ng kaunti sa aking kamangmangan. Subalit nagtiis nga kayong tunay sa akin. Ito ay sapagkat ako ay naninibugho sa inyo. Nang paninibugho mula sa Diyos, dahil ipinagkatipan ko kayo sa isang lalaki upang mahirap kayo kay Kristo na isang dalisay na birhen, sabi dito. And in New King James, he said, "Oh, that you would bear with me in a little folly. And indeed, you do bear with me, for I am jealous for you with godly jealousy. For I have betrothed you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ." Sabi ni Pablo. So, bear with me, sabi niya, in a little foolishness. Sabi ni Paulo, a little folly, sabi ni Pablo dito. So, doon sa chapter 10, kung tinignan natin, Paul talks about yung foolishness ng boasting or self-commendation. Di ba? Pinag-aralan natin yun, yung pagtataas ng iyong sarili or self-commendation. As a general rule na alam natin na kapag tinaas natin yung sarili natin ay hindi mabuti. Diba? Kapag yung self-commendation na ako magaling, ako ginawa ko to, it's not good. Hindi tama. Diba? Mali yung ganung pag-ugali na masyado kang proud sa mga ginagawa mo, masyado kang proud sa sarili mo. Diba? Most of the time, people ginagawa ko, they are motivated by pride. Dahil mataas yung pride natin, nangyayari itong bagay na to. We are self-commendation. Na binubus o inaangat natin yung ating mga upuan sa ibang tao. Na tignan mo ko, ang galing ko. Diba? So, ano yung resulta nun? Bakit ginagawa natin yun? Because of the pride na meron tayo. Pride is a sin. Diba? But Paul dito, naniniwala siya, it was necessary na establish niya yung apostolic credential niya for the sake ng credibility niya at yung credibility ng ebanghelyo na kanyang pinapangaral sa Korinto. Diba? Na kailangan niya na sabihin yung nagawa niya. Not to boast, but kailangan niyang depensahan yung credibility niya at yung salita ng Panginoon, the gospel, the truth that he preached. Like I said, na many times, na kapag hindi pinaniwalaan si Pablo, kapag si Pablo ay nawalan ng kredibilidad sa mga taga-Korinto, pati yung kanyang pinapangaral na salita ay mawawalan ng kredibilidad. So Paul, he needs to maintain. He needs, na kailangan niya not to boast about what he did o ano yung ginagawa niya, but kailangan niyang depensahan yung kanyang sarili, kredibilidad, at yung kanyang pinapangaral na salita, which is the Word of God. Diba? So, yung foolishness dito na sinabi ni Paul is a self-commendation. Yes, it indeed seemed foolish na to draw attention to himself, diba? With the same time condemning boasting. Diba? Parang, ano yung ginagawa ni Pablo dito? Na sinasabi niya is foolishness
na to draw attention sa iyong sarili, na i-boast about yung ginagawa mo, in the same time, condemning yung boasting o yung pagtataas ng sarili mo. But kung titignan natin yung mga ginagawa ni Pablo at mga tinuro niya sa mga Korinto, alam natin yon. We do all remember that sinabi ni Pablo is the heart is most important. Diba? Even the Word of God, even ang salita ng Panginoon, sinasabi, ano yung pinaka-importante? Kung ano yung nasa puso. Diba? The heart is more important. And Paul, ano yung motibo niya? Ano yung puso niya? Paul, he has a pure heart. Diba? Yung motibo niya, yung konsensya na is clear. Na he knows, Paul knows that he's not boasting about kung ano yung ginagawa. Kung titignan natin, kung babasahin natin, yes, parang ito'y pinagmamalaki niya. Binoboast niya, but kung titignan natin deeper in what Paul's heart, di ba, yung his conscience is pure. Di ba? Malinis yung kanyang gusto hangarin para sa mga taga-Korinto. At sabi niya, ito ay sapagkat ako'y naninibugho sa inyo ng paninibugho mula sa Diyos. Divine jealousy, sabi ni Pablo dito. So, ang katanungan sa ating lahat, is jealousy good or bad? Bakit? Diba? Bakit? Mali ba? O tama? Mabuti ba o mali? Yung jealousy. So, katulad ng boasting o pag-aangat sa iyong sarili, yung pagkainggit o jealousy, generally, meron siyang negative na connotation. Diba? At alam natin yun. People are often na nagseselos or jealous sa mga bagay na meron ng iba. Diba? Ganun naman tayo. Isang tao. We're not perfect. We know that we are jealous in other things. Or others, mga bagay na meron yung ibang tao. Tama po ba? Diba? So, people are often jealous dun sa mga bagay na meron yung ibang tao. Whether material na bagay man to, o worldly success man to, or even minsan yung asawa ng iba. Diba? Naiingit ka na bakit yung asawa niya ganyan? Yung asawa ko ganito. Diba? Ganon yung ibang tao. Or yung worldly success naman. Bakit siya remote manager? Ako, nandito lang, supervisor pa rin. Bakit siya? Ang dami niyang magagandang bagay. Bakit ako? Wala. Ito lang. Diba? So, people, us, we are jealous ng things. People have many times. Diba? So, James, ano yung describe ni James dito about jealousy? In James chapter 3, verse 14 to 15, sabi niya, in James, sabi ni James, but if you have bitter jealousy and selfish ambition in your hearts, do not boast and be false to that truth. This is not the wisdom that comes down from above, but it's earthly and spiritual, demonic, sabi ni James. So, worldly jealousy is bitter and selfish, sabi ni James. Ito ay often grows bilang isang resulta ng sinful comparing. Diba? Kung titignan nyo yung 2 Corinthians 10:12, makikita nyo doon. So James dito, sinasabi niya that jealousy is demonic. It causes people na magsinungaling. Diba? Dahil yung pagkainggit minsan nagkukos sa atin ng mga tao na magsinungaling. Ano pa? Mag-cheat, magnakaw, commit adultery, and murder. Yun yung nagagawa ng pagkainggit or jealousy. In short, sinful jealousy is wrongly desiring something that doesn't belong to us. Diba? Ibig sabihin, yung kasalanan ng pagkainggit is wrongly na mag-desire tayo ng something, na mali na mag-desire tayo ng something that does not belong sa atin. Diba? Na hindi naman sa atin pero pinag-iingitan natin na gusto kong maging ganun, gusto ko ng ganun. Diba?
But again, it's sinful. Makasalanan. But bakit dito sinabi ni Pablo that siya ay naninibugho sa mga taga-Korinto? So in contrast, there is a divine or righteous jealousy o pagka-inggit o paninibugho. Diba? If yung tinakil natin, yung sinabi ko nung una, is a worldly jealousy o makamundong panibugho, diba? Pagkainggit sa mga bagay-bagay na meron ng ibang tao. In contrast here, that Paul, sinabi niya yung jealousy is a divine or righteous jealousy o pagka-nibugho. Diba? So the type of jealousy is justified. Maraming verses describe that God Himself as a jealous for His people. Diba? God is naninibugho siya when His people go to serve idols. Ano sabi niya doon sa mga commandment niya? Diba? Huwag kang sasamba ng ibang Diyos kung hindi ako lamang, sabi niya. Because, anong sabi niya doon sa uli? Because I am a jealous God. Dahil mapanibugho akong Diyos, sabi ng ating Panginoon. So He wants them to give Him yung devotion. Ang gusto ng Panginoon na ibigay ng mga tao sa Kanya lamang yung devotion na binibigay niya o binibigay ng mga tao dun sa mga Diyos-Diyosan nila. Isang reason that when they do, para sa kanilang ikabubuti. Halimbawa na lamang, example na lang natin ng isang may asawa. Diba? Example natin ng isang may asawa. Kung ang kanyang asawa, kapag sinabi natin doon sa asawa niya na yung asawa mo, meron siyang kasama. Diba? Hinahalikan niya yung kasama niya. Sinabi ng asawa, wala akong pakialam. Diba? Okay lang. Anong iisipin mo tungkol doon sa lalaking sinabihan mo na yung asawa niya ay may kasamang iba at sila ay may ginagawa? So, merong kasalanan na nangyayari, di ba? Na bakit hindi siya nagsiselos? Bakit wala siyang pakialam doon sa sinabi mo o sinabi natin? Ang kanyang kawalang interes at walang pakialam ng ugali, means may kasalanan na nangyayari. Di ba? Dahil kapag isa kang matuwid na tao, na mahal mo yung asawa, at tapat ka sa iyong asawa, kapag sinabi sa iyo na yung asawa mo may kasamang iba, anong mararamdaman mo? Magsiselos ka, di ba? Tama? Siselos ka dapat. Kapag hindi ka nagsiselos, may mali. Di ba? Hindi mo mahal yung asawa mo o meron kang ibang ginagawa. Di ba? So, dapat kapag sinabi sa iyo yun, ay nagsiselos ka na. Diba? Nandun na yung pagsiselos na, ano yung nangyayari sa kanya? Kaya ang isang lalaki ay dapat na makaramdam ng selos kapag ang kanyang asawa ay nagbibigay ng bahagi ng kanyang sarili sa iba na dapat lamang ay para sa kanya. At ang isang asawa ay dapat din makaramdam ng parehong matuwid na selos sa kanyang asawa. That's a righteous jealousy. Diba? Tama. Dahil, siyempre, mahal mo siya, asawa mo siya, meron siyang kasama, kaya nagsiselos ka. That's the justified jealousy. Diba? Na kapareho sa ating Panginoon, na gusto niya yung devotion natin ay nasa Kanya lamang. Diba? Na ibigay natin yung devotion natin sa Kanya. So nasasaktan siya, nagsiselo siya kapag tayo mas inuuna natin yung mga ibang Diyos-Diyosan sa buhay natin. Diba? That's a righteous jealousy. It's the same thing sa mga asawa. Diba? So, like I said, in a similar manner, Paul was jealous for the Corinthians. Naninibugho siya para sa mga taga-Corinto. Diba? Dahil Paul desired that they will have a healthy relationship with God. Dahil gusto ni Pablo na magkaroon yung mga taga-Corinto ng
healthy na relationship sa ating Panginoon. But, the false teachers, pumasok sila, interjected yung kanilang mga sarili dun sa sitwasyon in order na ma-steal nila palayo yung mga taga-Korinto. And effectively, ialis sila from the marriage in Christ. Ibig sabihin, talagang maloko nila yung mga tao sa mga maling katuruan at malayo nila sa ating Panginoong Hesus. So dito, hindi nagsawalang kibo si Pablo na sinabi niya, I don't care na kahit kunin niyo yung mga taga-Korinto. No, hindi niya sinabi, I don't care. Ano sinabi ni Paul? Diba? Naninimugho ako. Dahil Paul, he cared. Nasasaktan siya kapag nakita niya that they're turning away from the Lord at going back sa kamunduhan. He was jealous. Naninimugho siya. And that yung jealousy na yon, yung paninimugho na yon, was motivated by a heart of love. Pagmamahal para sa kanila. It's the same thing sa amin dito as a leader, as the leader of the church. Diba? Kaming mga leader, seeing someone sa inyo na bumalik sa kamunduhan is nasasaktan kami. Diba? Because we love you all. Gusto namin na kayo ay makilala nyo ng mabuti ang Panginoon. Tanggapin niyo siya bilang Diyos at tagapagligtas. But seeing you out there, gumagawa ng kasalanan, babalik sa mundo, like Paul, di ba? Kami ay nasasaktan. And katulad ni Paul, we have that godly jealousy. Bakit? Because nahikayat kayo ng ibang mga false teachers. So, ano yung application sa atin dito? Di ba? We need to care. That's the application for us. Ang Diyos ay nais na magkaroon tayo ng masigasig na pagnanais na makita lahat tayong lahat na sumusunod sa Kanya. Diba? Tama. Diba? Yun yung sinasabi niya sa Kanyang salita. So, when we care for each other, for people, sa mga tao, in the deep way, katulad ni Pablo, it will motivate us to pray para sa kanila. Share with them what? The Word of God. Share with them yung salita ng Panginoon. Encourage them to continue. And even correct them when necessary. Or kapag importante. Diba? O kailangan. Yun yung application sa atin. In this verse, diba? Na we need to care for them. Katulad ni Pablo. Yes, nandun yung pagka-nimugho ni Paul dahil nakita niya kung gaano kabilis sila na lumipat doon sa mga false teachers. But Paul cared. Diba? Hindi niya sinabi mo, okay, pumunta na lang kayo doon na lang kayo maniwala. No, he cared. Diba? He cared for them. So dito, pinangaralan niya ang mga taga-Korinto. It's the same thing sa atin. Care for one another. Huwag nating hayaan na sila ay maloko ng ibang mga tagapagturo. Mga bulaang tagapagturo, mga false teachers bilang Paul. Diba? And in verse 3, sabi niya rito, subalit ako'y natatakot, baka sa anong paraan, tulad ng dayain ng si Eva sa pamamagitan ng kautusan, ay madumihan ang inyong kaisipan mula sa katapatan na kay Kristo. Ito ay sapagkat kung may dumating na nangangaral ng ibang Jesus na hindi naman namin ipinangaral, ay maaari niyo itong pagtisan. O kung may dumating na nangangaral ng ibang espiritu na hindi naman ninyo tinanggap, ay maaari nitong pagtisan. O kung may dumating na nangangaral ng ibang ebanghelyo na hindi naman ninyo tinanggap, ay maaari nyo itong pagtisan. Inaakala kung hindi ako huli sa anumang bagay sa kanila na nakakahigit na mga apostol. Kung ang aking pananalita ay para bang sa walang pinag-aralan, subalit sa kaalaman ay hindi. Ngunit sa bawat paraan, sa lahat ng bagay ay malinaw kaming nakakayag sa inyo. In New King James, he said, but I fear lest somehow, as the serpent deceived Eve by his craftiness, so your minds may be corrupted from the simplicity that is in Christ.
For if he who comes preaches another Jesus, whom we have not preached, or if you receive a different spirit which you have not received, or a different gospel which you have not accepted, you may well put up with it. For I consider that I am not at all inferior to the most eminent apostle. Even though I am untrained in speech, yet I am not in knowledge. But we have been thoroughly manifested among you in all things. Sabi ni Pablo. So Paul dito was concerned, again, that they will be deceived. Saan? Doon sa mga false teachers. Diba? Here again, makikita natin yung puso ni Pablo para sa mga taga-Korinto. Siya ay masigasig na makita silang lumago. Paul ay masigasig siya na makita ang mga taga-Korinto na lumago. Ngunit siya, si Pablo, ay nag-aalala na baka itong mga mapanlinlang, itong mga false teachers na ito ay matangay ang kanilang mga pag-iisip o maalis sila doon sa tamang landas na saan pinangaral ni Pablo. Tignan natin yung pamamaraan na ginagamit ng kaaway. Ano ba yung pamamaraan na ginagamit ni Satan sa mundong ito? Sa mundo, doon sa panahon nila at sa panahon natin. Siya ay gumagamit ng katusuhan. Diba? Ang mga atake ni Satan, yung mga tukso niya, yung mga malinturo niya, yung lahat ng yun ay maingat at pinaplano niya. Diba? Hindi bara-bara na lang na ganito yung gawin natin. No. Satan is cunning. Tuso. So lahat ng kanyang ginagawa ay pinaplano niya. Ang mga ito ay disenyo o dinisenyo na ng mabuti. Pinag-aralan niya ng mabuti upang makalusot sa mga depensa natin, ng mga Kristiyano. Tumatarget saan? Sa mga kahinaan natin. Diba? Napapansin nyo, kung saan tayo mahina, doon tayo tinutukso. Diba? Doon tayo nadalapa. So, sino dito yung tinutukoy na ang dinisenyo ni Satan ng mabuti upang makalusot sa mga depensa at tumatarget sa mga kahinaan? Nino? Tayo, ng bawat mga tao, ng bawat mga Kristiyano. Sabihin na natin, di ba, kapag ang isang matalinong general, ito ay isang example na lamang ng isang general na kapag siya ay gegera at lulusob sa isang bansa, lulusob ba siya? Sige, bahala na, lulusoban na lang natin sa. Hindi, di ba? Hindi siya lulusob ng, okay, lulusob na tayo, ng walang pagpaplano. Anong gagawin niya? Bago siya lulusob, pag-aaralan niya muna yung lugar. Diba? Pag-aaralan niya yung lugar, magsasagawa siya ng pagpaplano. Pagkatapos pag-aaralan yung sitwasyon, siya ay bubuo ng isang plano para sa labanan. So, maaaring kabilang ito o dito yung pagbutas ng mga lagusan, paggamit ng pagdaraya o mga decoy, lihim na pag-atake o camouflage o ano bang ibang pamamaraan yung isang general dahil siya ay isang matalinong general. Ano man ang pamamaraan ng kanyang ginagamit, ito ay maingat na kanyang pinagplanuhan upang makalusot sa mga depensa ng kaaway. Diba? Yun yung isang matalinong general. Pag-aaralan niya yung lahat ng kanyang gagawin bago siya lulusot. It's the same thing as Satan. Satan is cunning or siya ay tuso. Diba? Yung atake niya is well-refined or ito ay ginawa niya, pinagplanuhan niya over millennia. Yes, hindi naging perfecto yung mga plano niya. There's trial and error and adjustment doon sa mga plano ni Satan sa bawat buhay natin, di ba? But over the millennia na nire-refine niya at sinusubukan niya lahat yung mga tukso, mga temptation, mga kasalanan na pinupukol niya sa atin, merong mga nagtagumpay at lumusot sa mga depensa na mga Kristiyano o ng buhay ng mga tao. So, i-reflect natin sa ating buhay. Paano natin i-build up
better yung mga defenses natin to make sure that hindi tayo masasway ng mga deception, mga temptation na pinupukol sa atin ni Satan. Paano? How can we build up better defenses? Study and understand yung katotohanan. Pag-aralan natin at pagbulay-bulahin natin yung katotohanan. To understand the truth. Familiarize natin yung sarili natin deeply dun sa principle ng katotohanan. Whether ito ay come from spiritual o philosophical or practical resources, kailangan maging familiarize tayo sa katotohanan. Dahil the better we know the truth, the easier is to spot yung mga mali. Diba? The better na alam natin yung katotohanan, the better na mas-spot natin yung mali o yung hindi tama. Diba? The more na pag-aaralan natin yung salita, the more na alam natin kapag sila'y nagturo ng mga mali. Sabi nga ni Paul dito, another Jesus, a different gospel. Diba? So Paul dito is disappointed sa mga taga-Korinto. Bakit? Dahil napakabilis nilang i-accept yung pagtuturo, yung mga different teachings ng mga false teachers. Na dati naman hindi nila narinig. But ang dali-dali nilang tanggapin yung mga katuruan ng mga false teachers dito. So, kapag ba tayo ay nakarinig ng mga katuruan that seems na alam natin ay mali, anong gagawin natin? Diba? Alam lahat natin that there's only one Jesus. Diba? Alam natin lahat, there's only one gospel at isang katotohanan lamang. One truth. On the other hand, o sa kabilang banda, there are countless lies o kasinungalingan. Diba? Sa atin, as a Christian, we know one Jesus, one gospel, one truth. But in the other hand, outside this church, maraming mga kasinungalingan. Kung titignan natin, parang pera lang natin, yung 100 piso, di ba? Ang 100 piso, they are uniform. Parang para-pareho sila, di ba? Pero kung titignan natin, meron ding mga counterfeits na pera, di ba? Kung titignan natin yung 100, marami sila, uniform sila, para-pareho sila. Pero kung hindi mo pag-aaralan yung 100, sabihin na natin yung 1,000, di ba? Maluloko ka yung mga different counterfeits. Pareho sila. Pero kapag susuriin mo, merong mga peke. Di ba? Sino lang po yung napeke ng 1,000 dito? Yung dating 1,000, hindi pa yung mga ngayon, yung plastic. Di ba? Mahirap na kasing i-counterfeit yung plastic, pero meron na rin ngayon yun. So, real currency is uniform, but maraming vast numbers ng mga different counterfeits na pera. Kung titignan natin, example natin yung mga teller sa bangko. Di ba? Yung mga teller sa bangko po ay hindi lang teller sila. Pinag-aaralan po nila yung pera, yung currency natin. Kung paano nila susuriin yung counterfeit na pera at yung totoong pera. So, napapabilib nga nila ako. Pag ginanyan nila yung pera, alam nila kung peke o hindi. Sa pagsalat lamang nila dun sa 100, 1,000, o sa 50. Alam nila, totoo or fake, agad-agad. Bakit? Kasi pinag-aralan nila. Diba? Pinag-aralan nila kung paano o sino yung peke at hindi. So, it's the same thing sa atin. The more or the closer we are become acquainted dun sa katotohanan, the easier sa atin to see yung mga deception o yung mga mali o yung kamalian. So, the more na pag-aaralan natin yung salita ng Panginoon, the more na babasahin natin yung salita ng Panginoon, the more na makikita natin yung mga kamalian ng mga taong nagtuturo ng mga maling katuruan. Di ba?
So, napaka-importante para sa atin to read the Word of God, to study the Word of God. Like I said, the closer na tayo ay malaman yung salita ng Panginoon, become acquainted dun sa katotohanan, the more or the easier para sa atin na makita natin yung deception ng kalaban. So, ano yung application sa atin? Sa atin bilang mga Kristiyano, bilang mga nananampalataya sa ating Panginoon. Believer should focus on studying the gospel, yung salita ng Panginoon, rather than learning about every cult on the planet. Oh, yun, kulto yun. No. As Christian, kailangan pag-aralan lang natin, mag-focus tayo on studying the truth of God's words. Yung salita ng Panginoon. Basahin natin yung salita niya. The Bible itself. Huwag tayo maging bihasa sa pag-pinpoint sino ba yung mga kulto. No, just read the Word of God. Basahin lang natin yung salita ng Panginoon. Diba? At malalaman natin sino-sino sila. Learning the Bible won't happen in a day. Ibig sabihin, pagbabasa ng salita ng Panginoon, hindi mo naman matatapos yun sa araw. Diba? It needs a lot of time and commitment sa ating buhay. Commitment, yun yung pinaka-importante. Magbigay tayo ng oras, magbigay tayo ng commitment to read our Bibles. To read the Word of God. Diba? Kung makakapanood ka, kung nakakapag-Facebook ka, siguro meron ka naman time, o meron tayong time para basahin natin yung salita ng Panginoon. Even in 15 minutes, 30 minutes. It doesn't have na kailangan basahin ko yung isang buong chapter ng, sabihin mo, babasahin ko ngayon yung buong numbers, babasahin ko isang araw lang, o kalahating oras lang. Diba? Anong matututunan ba? No. Konti-konti. Diba? What God has, na nag-speak sa'yo, then stop there. Spend time. And mag-commit ka sa Panginoon. Dahil it's a long-term process. Diba? Hindi naman bukas alam mo na lahat yung kasagutan. Bukas alam mo na lahat yung salita ng Panginoon. No. Mahabang panahon. It's a long-term process. Just keep reading and studying the Word of God. Over time, yung defenses natin, yung defense system natin will grow stronger and stronger every day. Diba? Kapag pinifeed natin yung spiritual community natin. We feed ourselves with the Word of God. Every day, we will get stronger and stronger. Hindi ko naman sinasabing basahin mo yung buong Bible isang araw. Just spend time, commit to the Lord day by day. At sinabi ni Paul dito, super apostles. Sino yung mga super apostles na sinasabi ni Paul dito? Diba? So Paul dito is sarcastically refers dun sa mga false teachers as a super apostle. Diba? Parang sarcastic siya. Niloloko niya yung mga taga-Korinto na sinasabi niya yung mga super apostles dito. Kung tinignan natin doon sa original language dito, yung idea na sinabi ni Paul dito na praise yung mga most eminent apostle, ibig sabihin is extra, super apostle. So, probably, Paul, sinulat niya ito, like I said, sarcastically, in reference those who taught na iniisip ng mga false teachers na to and pinupromote nila yung sarili nila na ako na pinakamagaling na apostle sa buong mundo. So sinabi ni Paul, there are super duper apostle. So sa katunayan, sa pakikinig sa kanilang pagsasalita, as na binasa ko, sinasabi sa mga historian na itong mga false teachers na to, kung pakikinggan mo sila sa kanilang pagsasalita, maaari mong isipin na sila ay tunay na super apostle. Bakit? Dahil sila ay dalubhasa sa sining ng sariling pagpupuri sa kanilang sarili. Walang kapantay ang kanilang mataas na pananaw sa kanilang sarili. Na sinasabi nila, ako yung leader sa church, ako yung pastor nyo, ako yung susundin nyo lagi. Diba? So, kung titignan mo, sabi ni Paul, or some historians said, na talagang kung titignan mo sila, pakikinggan mo sila para silang super na
apostle, katulad na sinabi ni Pablo dito. But Paul, sabi niya, I'm not all inferior to them. Ibig sabihin, hindi siya mas mababa sa kanila. Di ba? Sino man itong mga most eminent apostle na to, sabi ni Paul, Paul will not claim to be less than they. Na sinasabi niya, hindi ako mababa sa inyo. Hindi ako mababa sa kanila. Kahit ano, sa anong paraan, sabi ni Pablo. Siguro, sinasabi ni Pablo, mas magaling sila sa paggawa ng makinis na talumpati. Hindi ba tila laging magagaling na tagapagsalita ang mga peking guro? Di ba? Kung titignan mo yung mga false teachers, napakagaling nilang pag-deliver ng message. Di ba? Na ito, pangako doon, pangako dito. Kaya tignan mo yung mga churches nila, ang lalaki. Di ba? But, sa mga bagay na mahalaga, sabi ni Pablo, hindi siya kulang sa kanila. Siya ay isang tunay na apostol at sila ay mga peking apostol. Kung, sige, sabihin na lang natin, sabi ni Pablo na, magaling kayong magsalita. Pero, ang kalamangan ko sa inyo, ako ay tunay na apostol ng Panginoon. Na kayo ay peke lamang. But we have been thoroughly manifested among you in all things, sabi ni Paul. Yes, Paul couldn't or wouldn't na maibigay sa mga Korinto yung perfectong mensahe, yung napaka-entertaining preaching na gusto nila. But ano yung naibigay ni Pablo sa kanila? He gave himself to them. Binigay niya yung sarili niya para sa mga taga-Korinto. He thoroughly, sabi ni Paul, manifested himself among the Corinthians in all things. Yes, hindi siya perfecto. Hindi perfect yung mga message niya according to sa mga standard ng mga taga-Korinto. But Paul was honest. Paul, totoo, transparent siya na speaker or apostle. Hindi siya katulad ng mga false teachers na ma-pride at tinataas yung kanilang mga sarili. The same thing here in our church. You know, we may not give you the perfect sermon. We may not give you yung entertaining na yung gusto nyong turo, but we give ourselves to you. Diba? We want na gusto namin na mapakinggan nyo yung salita ng Panginoon. Na malaman nyo yung salita ng Panginoon. Katulad ni Pablo. We want to share the gospel to you all. Na hindi man perfecto yung mga sermon natin dito, yung mga turo ng mga leaders dito, but we want to give you the best we can. Diba? As God has given us the Holy Spirit to preach to you guys. So, and in verse 7, sabi niya, nagkasala ba ako sa pagpapakumbaba ko sa aking sarili upang kayo ay may taas dahil walang bayad kong ipinapangaral sa inyo ang ebanghelyo ng Diyos? Ninakawan ko ang ibang iglesia nang tumanggap ako ng kabayaran sa paglilingkod para sa inyo. Na kasama ninyo ako ay nangailangan ako. Hindi ako naging pabigat sa kanino man sapagkat ang kakulangan sa akin ay pinunan ng mga kapatid na mula sa Macedonia. Sa lahat ng bagay ay napanatili kong hindi maging pabigat sa iyo. At ito ay pananatilihin ko. Kung papaano ang katotohanan patungkol kay Kristo ay nasa akin, walang sino mong makakahadlang sa akin sa pagmamalaking ito sa mga lalawigan ng Akaya. Bakit ko ito ginagawa? Dahil ba sa hindi ko kayo iniibig? Alam ng Diyos na iniibig ko kayo. Ano man ang ginagawa ko ay patuloy kong gagawin upang magkaroon ng pagkakataon ang mga naghangad ng pagkakataon na makapagmalaki na sila'y kapantay namin. Did I commit sin in humbling myself that you might be exalted? Because I preach the gospel of God to you free of charge. I rob other churches, taking wages from them to minister to you. And when I present with you and I need, I was burdened to no one, for what I lacked, the brethren who came from Macedonia supplied. And in everything I kept myself from being burdensome to you, and so I will keep myself. As the truth of Christ in me, no one shall stop me from this boasting in regions of Achaia.
Why? Because I do not love you? God knows. But what I do, I will also continue to do, that I may cut off the opportunity from those who desire an opportunity to be regarded just as we are in the things of which they boast. So, sinabi ni Paul, did I commit sin? Nagkasala ba ako? So, this show Paul at his most ironic. Yung mga taga-Korinto na Kristiyano na nag-despise kay Pablo, na napaka-makamundo, na iniisip nila na si Paul ay nangangaral ng libre. It's free of charge. At iniisip nila na ito ay kasalanan. Di ba? Dahil itong mga false teachers na to, they teach because of money. Di ba? Di sila mangangaral kung wala silang bayad. So, iniisip nila, bakit si Pablo nangangaral libre? Parang siya'y nagkakasala, sabi ng mga false teachers. So here, Paul again spend some time na i-defense na niya yung sarili niya against dito sa mga false teachers na to. He reminds yung mga Korinto that he preached the gospel ng libre lamang. Hindi ako nagpapabayad kanino man, sabi ni Paul, na hindi katulad ng mga false teachers na yan na nandyan ngayon sa Korinto. Clearly, Paul did not accept financial support sa church ng Korinto. Makikita naman natin dito na sinabi niya, instead, he robbed o ninakawan niya other churches in order to serve them. So, kung babasahin lang natin, si Paul nagnakaw sa mga ibang churches? Yung kung ginamit ni Paul dito na it's very strong na wording in case na meron kayong confusion na sinasabi, nagnakaw si Paul? Nagnakaw yung apostol na si Pablo? Paul did not actually steal the money. The church gave willingly. Binigay ng ibang church yun willingly sa kanya. Itong exaggeration na simulan ni Paul ay tumulong sa kanya para maging malinaw ang kanyang mensahe. Saan? Sa mga taga-Korinto. Yung hindi po nagnakaw ng pera from other churches si Pablo, na ginamit niya para suportahan niya yung sarili niya while preaching to the Corinthians. He did not want to burden anyone. Diba? Sabi niya. So, the word Paul na ginamit niya dito for pagnanakaw ay strong. It's, kung titignan po natin in classical Greek, itong salita na ginamit ni Paul, ibig sabihin, sabi niya, this word was used for stripping a dead soldier of his armor. Sabi niya, yung parang patay na yung soldier at kinuha mo yung armor niya. Diba? Para depensahan mo yung sarili mo. So, tinutukoy ni Pablo dito na tumanggap siya ng suporta mula sa mga Kristiyano sa ibang lungsod habang siya ay nasa Korinto. So, sinasabi ni Paul dito na parang ninakawan ko na sila. Kasi naglilingkod ako sa inyo, pero sila yung sumusuporta sa akin. Na dapat kayo ng mga taga-Korinto ang sumusuporta sa akin. Sabi niya. Diba? So kaya nasabi ni Pablo yun na parang ninakawan ko na sila. Kasi sila yung nagsusuporta sa akin, pero kayo yung pinaglilingkuran ko. Sabi ni Pablo. Kaya nasabi niya yun na I brought other churches just to serve you. Sabi niya, para paglingkuran ko lang kayo. Diba? So, like I said, hindi niya ninakaw. The other church willingly give to Paul o binigay kay Paul yung bilang tulong. Sinabi niya lang yun para i-remind yung mga Korinto, na sabihin sa mga Korinto, dapat na kayo yung nagsusuporta sa akin, pero hindi ko kayong binurden doon. Diba? Yung ibang churches yung tumulong sa akin. Para saan? Sa aking pangangailangan. Dahil, like I said, sa katunayan, ang mga taga-Korinto ay dapat sana ay nagbibigay ng suporta sa kanya habang siya ay naglilingkod sa kanilang espiritual na pangangailangan. Makikita natin yun in 1 Corinthians 9:4-11. If you have time, you can read that. Sa halip, si Pablo ay hindi naging pasanin sa sino man sa mga taga-Korinto.
Hindi siya nanghingi ng kahit 5 sa mga taga-Korinto na para lamang siya mangaral ng salita ng Panginoon Lord. And then sabi niya, for what I lack, the brethren who came from Macedonia supplied the other churches. Paul, Rob, were in the region of Macedonia, including the Philippian churches. Paul thanked them for their generosity. Mababasa natin dito in Philippians chapter 4, verse 14 to 18, that Paul, pinasalamatan niya yung mga churches na tumulong sa kanya while he doing a ministering in Corinthians. Sabi niya, nevertheless, you have done well that you shared my distress. Now you Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church shared with me concerning giving and receiving, but you only. For even in Thessalonica, you sent aid once again for my necessities. Not that I seek the gift, but I seek the fruit that abounds to your account. Indeed, I am all and abound. I am full, having received from Epaphroditus the things sent from you, a sweet-smelling aroma, an acceptable sacrifice, well-pleasing to God. So, pinasalamatan niya yung mga churches na yan. So, bakit ginawa ni Pablo to? At ano yung matututunan natin? Diba? Bakit ginawa ni Pablo to na nangaral siya ng libre, hindi siya naging burden dun sa church na yon at ipinangaral ng free of charge? Diba? Kung titignan natin dito yung buhay ni Pablo, Paul went above and beyond to keep entirely clear conscience para sa mga taga-Korinto. So, there was absolutely nothing dito na para suportahan yung mga atake ng mga false teachers na kasalanan yung ginagawa ni Pablo dahil hindi siya tumatanggap ng pera o bayad sa kanyang pangangaral. Paul dito, sinasabi niya dito, itong mga bagay na to, because he wanted to make abundantly clear sa mga taga-Korinto na hindi ako naging pabigat sa inyo. Na ako'y nangaral sa inyo ng walang bayad. At ginagawa ko ito para sa inyong ikabubuti. So, ano yung may tututunan natin dito? Dahil yung mga tao ay iba-iba. Even in churches ay iba-iba. They are in different stages. Ang simbahan ng Korinto, kung titignan natin, ay mahina sila sa pananampalataya. Makikita natin ang kanilang madaling pagsunod. Saan? Sa mga maling aral. Diba? Sa mga maling katuruan. So, one lesson for us is that believers are in different stage of their walk with God. Katulad ng mga taga-Korinto. Paul, kung titignan natin, hindi niya pinilit yung mga taga-Korinto. Suportahan niyo ako, di ba? But other churches give willingly to Paul. And we need to be understanding of that. Dahil with more maturity as a Christian comes more responsibility bilang mga Kristiyano. So treat other believers ng ganito, katulad ni Pablo, katulad ng kanyang pag-iisip. Di ba? Na he cared for them, na ayaw niyang maging burden sa kanila. He just keep preaching the Word of God, even na hindi nila sinusuportan si Pablo. It's the same thing sa atin. Diba? We are in different stages in our walk with God. There's a mature Christian, there's a hindi mature na Christian, but we must live in understanding and continue to preach to them, continue to encourage them, continue to love them. Diba? Like I said, the mature Christian, as we mature, nagmamature tayo in our Christian life, comes more responsibility sa atin to share the gospel to them, to lead them in Christ. So treat other believers, again, like the mga nakatulad ni Pablo. In verse 13, as we finish, ito ay sapagkat ang mga gayon ay hindi tunay na mga apostol. Sila ay mga mandarayang manggagawa na nag-aanyong mga apostol ni Kristo. Hindi ito katakataka dahil si Satanas man ay nag-aanyong anghel ng liwanag. Hindi rin nga malaking bagay kung ang kanyang mga tagapaglingkod ay mag-anyong mga tagapaglingkod ng katuwiran. Ang wakas ng mga ito ay magiging ayon sa kanilang mga gawa. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into apostles of Christ. And no wonder, for Satan himself transformed himself into an angel of light. Therefore, it is no great things if his ministers also transform themselves into ministers of righteousness,
whose end will be according to their works. So, false apostles, deceitful workmen. Paul, tinawag niya itong mga tao na to kung ano talaga sila. Sila ay mga false teachers, false apostles, at deceitful workmen. Kapag ang isang shepherd ba ay nakita niya yung kanyang mga tupa na kinakain ng isang wolf, sasabihin ba ng shepherd, ay kinakain ng wolf yung mga tupa ko? Kaya ako na lang. Diba? Hindi, diba? Sasabihin mo, sisigaw ka, ha? Kinakain yung mga tupa ko. Tatakbo ka, diba? Hindi mo pababayaan yung mga tupa mo kainin ng isang wolf o isang kahit anong mga babagsik na animals. Dahil ikaw yung shepherd, ikaw yung tagapangalaga, kailangan mo silang protektahan. Diba? Kailangan mo silang protektahan ng iyong buhay dahil sila ay nasa pangangalaga mo. But, some churches today are far too tolerant sa mga false teaching. Mga, okay lang yan. At least napapangaral yung salita. Okay lang yan. Huwag na natin ituro to. Okay lang yan, ituro natin to. Diba? Like I said, they are far too tolerant sa mga false teachers. So, ano bang sabi ni Ezekiel in Ezekiel 33 verse 7? Sabi niya, Son of man, I have made you a watchman for the people of Israel. So hear the word I speak and give them warning from me. Sabi niya. So the flock needs a watchman. Tayo, bilang mga Kristiyano, we should be a watchman. Yung ating mga mata should be open and yung ating kaisipan should be discerning. Kapag yung mga false teachers dumating dito sa church natin, then we need to call them out. Kailangan sabihin natin sa kanila, you're not allowed here. Diba? We need to stop them. As Christians, we are called to be watchmen. Kailangan yung ating mga mata ay maging bukas at ating mga kaisipan. We need to discern them. Tingnan natin sino ba sila. And then sinabi ni Paul dito, Satan disguised himself as an angel of light. Si Satan, hindi siya pupunta sa church at sasabihin niya, ako si Satan, worship mo ako. Sabi niya, walang makikinig, di ba? Sinong makikinig doon? Wala, di ba? Yung method na yun, hindi gagana. Kahit sa mga unbelievers. Even though na ma-realize nila, worshiping Satan is no good. Tama? Hindi gagawin ni Satan yun. Satan, yung method niya, much more advanced doon sa i-announce niya. Sabi niya, ako si Satan. Diba? Mas advanced doon yung method ni Satan. Like I said, he is cunning. Tuso si Satan. Mapanlinlang at mapag-ubog. Satan, na gusto niya isipin natin that he has your best interest at heart. Gusto niya na isipin natin na yung idea niya are glorious. Na yung idea niya will set us free at dadalhin tayo dun sa totoong happiness. Ganun naman yung nangyayari, di ba? Ngayon sa mundo. Sinasabi niya sa mga kabataan, ito yung kailangan yung gawin. Ito yung idea ko. Ito yung glorious na idea ko. He will set you free. Bringing you through happiness. Di ba? Satan adapts yung mga attacks niya in different targets. Lagi nating tandaan yun. So, kapag Satan attacking the church, yung isang pinaka-paborito niyang method, camouflage. Diba? Sheep in a wolf in a sheep clothing. Diba? Camouflage. Yun yung pinaka-maganda at pinaka-lalo niyang ginagamit. Yung servants niya, yung demons niya will blend in. Pretending to be a servant of God, katulad ng mga false teachers dito na sinasabi ni Paul. So after gaining yung mga trust or yung opportunities, then ini-spread nila yung insidious na mga teachings nila. Yes, it will sound good. Ang ganda ng mga teaching nila, di ba? Package na yung mga salita nila, tolerance, unity, freedom, happiness, pagmamahal, mga pangako na
sabi niya, promises will be made. Basically, Satan and the his demons, para silang salesmen. Ngunit sila ay nagbebenta ng yung kanilang mga alagad, nagbebenta sila ng mga kasinungalingan. Kasinungalingan na iniimbento nila para makahikayat ng mga tao. The product they have offered is inferior, sabi. Ang produkto na kanilang inaalok ay mababa ang kalidad. Tingnan natin yung first temptation. Satan tried na i-convince Eve that God was withholding something good from her. Ano sabi niya? Sabi ni Satan, if she would only be bold enough to try it, she would find true contentment and become like God. Diba? Napakagandang pakinggan yung salita na yun. But yun ay kasinungalingan. Satan, lagi siyang dumarating at nanunukso. At dito makikita natin, Satan came to her, to Eve, pretending to be light. And that is when his attack are most effective. Kapag, angel to, angel of light, sinabihan ako, ganito, di ba? So even Satan may appear as an angel of light. So false apostle may have a good appearance also. Yung mga false teachers, ang ganda, di ba? Ang ganda ng mga tikas nila, magaganda yung bihis nila. So Paul is showing the Corinthian Christian dito na how foolish it is na mag-rely kayo sa panlabas na appearance. Di ba? Huwag kayong tumingin doon sa panlabas ng katayuan ng isang tao, sa paglabas ng anyo ng isang tao. Napakadali para sa lahat ng tao, kabilang tayong mga Kristiyano, na maloko sa panlabas ng anyo at timahan. Diba? Marami ang makakakilala lamang sa kasamaan kung ito ay tahasang nagtatangkang ipakita ang sarili nito bilang masama. Diba? Doon lang natin malalaman kapag sinabi niya, ito gagawin ko masama. Then malalaman na natin. Diba? If Satan were to appear before a human audience, Satan si Satan to. Alam niyo ba si Satan ay napakaganda? He's angel na God created, the most beautiful angel na ginawa ng ating Panginoon. But sabi nga nung isang historian, if Satan were to appear before a human audience, they would be strongly tempted to worship him as a creature of almost divine beauty. Bakit? Kasi napakaganda ni Satan. Diba? He would be regarded as an angel of light. Dahil napakaganda ng panlabas niya. Diba? Napakaganda ng panlabas na anyo ni Satan. Truly, kung babasahin mo man, talaga, he is an angel. Hindi po yung kung iniisip nyo, si Satan yung may kawit na ganito, tapos may buntot. Hindi po ganun si Satan. Satan is an angel that God created. The pinakamaganda sa lahat ng mga angel na ginawa ng Panginoon. But just an outside. It is, sabi nga, it is foolish. Foolish for the Corinthian Christians, even us today, to be taken by the image and outward appearance. Yung panlabas na anyo. Kung tayo ay magbabase lamang sa panlabas na anyo, talagang makukuha tayo. His servants, Satan, disguised themselves as the servants of righteousness. Like father, like son. Satan's spiritual children, the false teachers, behave like he does, like Satan. They pretend to be serving God, but you motivate by their own selfish desire. 2 Peter 2:10-22, kung gusto nyo basahin. But anong sabi ni Paul in the end of this? Their end will correspond to their deeds. Diba? So such people, itong mga tao na to, will be judged. That is our duty ngayon as a Christian. Yung duty natin, to expose and oppose them. So, how to expose and oppose them? Read the Word of God. Maging basahin natin yung salita ng Panginoon so that we can expose them.
we can oppose them. Because if we don't read our Word, the Word of God, yung salita ng Panginoon, we cannot oppose them. We cannot expose them dahil hindi natin alam yung salita ng Panginoon. Be like Paul, katulad ni Pablo. Di ba? Paul is willing, di ba, courageous to expose these false teachers in the Corinthian Christians, in Church of Corinthians. It's the same thing sa atin as a Christian. Be like Paul, not the false teachers, but be Paul. Be courageous na i-expose itong mga taong ito to oppose them to their false teaching. But before we can do that, kailangan palakasin muna natin yung spiritual pamumuhay natin. Tama po ba? Basahin natin yung salita ng Panginoon. Pag-aralan natin. Hindi ko naman sinasabing, basahin mo ngayon lahat ng salita ng Panginoon. Commit to the Lord what the book you want to read. Diba? Every day, 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes, whatever God has given you. Or whatever you commit to God. Just read the Word of God. Maging matatag tayo so that we can expose and oppose them. Let's pray. Panginoon, salamat po for this wonderful time that you've given us. Salamat sa iyong mga salita. Lord, we pray and ask na kami palakasin mo, Panginoon. Hindi lang sa panlabas, Panginoon, but even in our spiritual life, Panginoon. May we continue to dig deep in your Word, Panginoon. Na kami maging mature in our spiritual life so that we can oppose and expose these people who are teaching yung mga maling katuruan sa iyong mga tao, Panginoon. And Lord, continue na mag-usap ka sa buhay namin. Continue to, ikaw yung maging ilaw namin sa buhay namin, Panginoon. Lord, continue to guide us and protect us, Panginoon, from people that wants to harm us. So Lord, again, thank you for this wonderful morning. May you continue to be with us and continue to fill us with your Holy Spirit. We love you, Lord. We praise you. In Jesus' name we pray. Read your Bible, say your prayers, and love one another. Love you all, guys. Let's stand and worship the Lord.
tandaan niyo, Panginoon, sa bago ito, Lord, na nag-encourage namin, Panginoon, nag-guru sa amin, Lord God. Lord, tanahin namin na patuloy niyo po. Gabayan, tingatan ng bawat sa kulana, sa matamis na mga at Panginoon Jesus. Picture tawag ko kayo ng equal eh. Thank you po.